we ought to understand. Kaya po, I'm running a series on what Christmas is all about. Para naintindihan natin na yung mga activities na yan, these are in line with the Word of God and we must do it with all our might. Ano sabi ng Panginoon sa Ecclesiastes? Whatsoever thy hand findeth to do it with all thy might. And huwag yung basta-basta na lang. Pag ikay na-involve sa gawain sa Panginoon, huwag yung basta matapos mo lang. Pag ikaw ay umawit, huwag yung makakanta lang. Pag ikaw ay nagturo, huwag yung makakapagturo lang. Pag ikaw nag-usher, hindi yung makapag-usher lang. Kundi ito ay magawa mo with all thy might. Amen. At sapagkat God deserves the best of us. Amen? Oh. Maging sabay kinig ng salita ng Diyos, dapat talaga walang antukin, walang natutulog. At dapat pag nasa bahay-sambahan ng Diyos ay lagi na ang puso ay handang makinig ng kanyang salita. Matthew chapter 1, let's all stand up please. At muli nating basahin ang Christmas story. At medyo malapit na tayo diyang matapos and then we will go directly to New Year, to Three Kings. Matthew chapter 2 is a story of the three of the wise men. Ulitin natin, wala naman talagang salitang three sa Bible. Ang meron ay wise men o kaya magi. Pero ang mga tao ay nag-assume na tatlo yun kasi tatlong regalo. Pero po pwede naman ang isang tao magdala ng tatlong regalo. Kaya tayo, hindi natin ginagamit talaga ng three kings. No? Kasi hindi binanggit ng Panginoon yan. Hindi naman natin sinasabing mali sila. Imalay mo, tama sila. Kaya lang wala nga naman kasing binanggit ang Panginoon diyan. Pero yung pangalan, siyempre, wala talaga yon. Si Barabas, Estas, at saka si Judas ba yun? Si Melchor, Baltasar, at saka si Gaspar. Ano yun, Brother Erwin, ano naman ang kwento mo? Sa tatlong hari na yan, kailangan mo na polvo? Okay. So Matthew chapter 1. Let's read responsibly. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. But when he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife. Ngayong gabi ay gusto pong tingnan natin sa verse number 19. Then Joseph, her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her privily. Ang salita ng Diyos na nais ko pong bibigyan natin ng pansin, patungkol po sa Christmas ay nandiyan,
being a just man and not willing to make her a public example. This is justice. Christmas is for just men and for divine justice. Yan ang totoo ang Christmas. Yan ay ang actors dyan dapat sa Christmas ay mga just men. Ano ba yung just men sa Tagalog? Hindi yung basta-basta yun, ha? Ano yung just? Yung mga matuwid na mga tao. So, ang Christmas sa mga matuwid. Amen? So, kasama ka ba doon? Kaya dapat tayo talagang gumaganap niyan. Hindi yung mga lasenggo, di ba? For a just man. Hindi yung mga talabitab. Ano mo yung talabitab sa Ilocano? Ayun. Tayo muna yung manalangin bagong lahat. Dakilang Diyos, muli po, maraming salamat sa pagkakataong ito. Pagpalain mo po ang inyong salita sa aming kalagitnaan para higit naming maunawa ang Christmas time na ito na ito nga po ay aming tahakin ayon po sa inyong pamantayan. Forgive us from our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, please take your seats. Well, Christmas is for just men. Okay? Pag sinabi nating just, ay kinuha yan sa mga salita na ang ibig sabihin ay righteous. Wow, righteous. Pag sinabing, you are a just man, you are a just woman, or a just boy, or a just girl, ibig sabihin yan, ikaw ay righteous. Wow. Ano pa? Ikaw ay innocent. Hindi ignorant. Pagkaiba ang ignorante sa inosente. Pag sinabing innocent, yan po ay walang malice. Puro. Okay? He has a pure mind, an innocent mind. Wala siyang kasalanan. Yan ang inosente. Okay? Wala kang makikitang masama sa kanya. That's an innocent one. Kaya pag sinabi natin Christmas, para talaga sa mga inosente. Para sa mga just, para sa mga righteous. Or pag sinabi din natin just, ay para sa mga morally upright. See what a morally upright is. Yan sa tama siya. Pag sinabing you have a moral, okay? Kaya nga yung good manners, good morals, okay? Good conduct. Kapag meron kang moral, kapag sinabing immoral ka naman, ikaw ay maraming mga, you are impure. But if you are a moral person, kaya nga meron tayong yung kinukuha yung sulat sa mga eskwelahan o kaya sa mga offices? Okay? Good moral character na certification. Ibig sabihin ay hindi ka manggagancho. Ibig sabihin you are morally upright. Ikaw ay matino na tao. Yan ang just. You see, sa Christmas, there is an actor called a just man. And that was Joseph. When Jesus was born, and he was born in this wise. At sa verse number 19, there is a just man. Okay. Maliban doon po sa ibig sabihin na righteous, morally upright, innocent, pag sinabing just, he follows or observes divine laws. So sinusunod niya
yung batas ng Diyos, hindi lang batas ng tao, kundi ang kanyang talagang sinusunod ay yung batas ng Diyos. At alam natin, pag ikaw ay Kristiyano, alam mo kung nasaan ang batas ng Diyos. Ano ang batas ng Diyos? Nasaan ang batas ng Diyos? The Word of God. Word of God is the law. Why? Because God Himself is the lawgiver. And so when He speaks, that must become our law. Kaya nga, ang sinasabi natin ang sinabi ni David, di ba, sa Psalm 19, ano sabi niya sa verse 7? The law of the Lord is perfect, converting the soul. You see, that's the law of the Lord. Hindi lang 10 Commandments yung batas. Akala kasi ng mga marami, akala nila, yun lang 10 Commandments yung batas ng Diyos. Sino may sabi sa'yo? Ang batas ng Diyos yung kanyang salita. Ang salita ng Diyos hindi nababali. Ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Ang salita ng Diyos, kahit kailan, yan at yan pa rin. At hindi po pwedeng mabali at mabago. At walang sino man na po pwedeng magbago niyan. At tayo nagpapasalamat sapagkat meron tayong salita ng Diyos. At ngayon, we have an access of the Word of God, the law of God, in the King James Bible. Kaya maraming salamat sa Panginoon. So a just man lives by the divine law. Pag sinabi rin nating just, is acting in a way that is ethically right. Mayroon siyang ethics, may etiketa, ika nga. Amen. Ano naman yung etiketa, Pastor? Ethics, yung ano ba yung alaga ni Victor doon sa ano? Hindi ethic yun. Okay. Ethic, yun. Siyempre, pagkausap mo ang boss mo, kaya mataas sa'yo, dapat meron kang ethics. So, kaya tinuturuan natin ang mga bata na magsabi ng po at saka opo, lalo na kapag Tagalog. Siyempre, pag mga Ilocano, Bisaya, hindi naman sila naturon. Iba naman ang kanilang pagrespeto sa mga Bisaya. Paano nyo ba pinapakitan kausap nyo mas matanda? Ang tono siya, di ba? Paano ang tono? Ay, siya nga po. Ganon? O kami, sa mga Ilocano ay manang, auntie, ganon yan. Ay, hanmut amanang, ay hanmut amanong. Ganon yun. Yan. Kasi may manong kami to say it. Wala kaming po. Basta may manong at saka manang o kaya auntie, kuya, kahit hindi mo lang kaano-ano, basta auntie mo na yun. Oo, o kaya uncle, o kaya may lolo mo, lola mo, gano'n na yan. O kaya tatang, ayan mo tang tatang, kasya yan. Gano'n. Kahit hindi mo tatay yun, tatawagin mong tatang. Yun. Pero kasi yun yung aming para sa pagtuturo na rumirespeto. Kaya sasabihin mo, ay tatang, yan, tatang matuto, gano'n. Oh, yan, marespeto. Pero pag nasa Tagalog region ka, po at saka, opo. Yan ay isang bahagi ng ethics. So, bahagi lang yan sa pakikipag-usap. Marami pa yung mga ethics yan. Pag kumain ka, meron din tinatawag tayong etiketa sa pagkain, di ba? Huwag kang kumain parang baboy. Di ba? Kailan kumain kang parang tao. Okay. O kaya, yung ikay marunong magpaalam, kasi siyempre, ethics yun. Eh, hindi mo naman anak yan, o kaya hindi mo naman trabahador yan. Kung mautusan mo, akala mo naman ay sa'yo yan. Ay hindi, dapat ipagpapaalam mo muna. Etiketa at ethics ang tawag niyan. Kakausapin mo muna.
Parang ano din lang yan sa division. Kung yan yung division, tapos may division head kayo. Pagkatapos pupunta kayo doon sa division niya, pakita mo naman yung etiquette that you have an ethic na pupuntahan ko po yung ganito at iba-Bible study ko. Hindi ka naman taga doon sa division nyo, pupunta ka doon. Di ba? At siyempre, sabihin mo naman doon sa division head. Amen? Oo, ganun lang yun. Kasi hindi naman niya alam, kasi inaalagaan nga niya yan, tinuturuan niya, pagkatapos ikaw din magtuturo, baka kung anong ituro niya. Now, ang pinakamaganda naman, although dito lang sa atin, na makikita natin yan, yan ang tinatawag nating mga ethics, etiketa. Amen. So, a just man knows how to, deals with things right. Kaya nga, he acts in a way which is ethically right. Kung nasaan yung authority, doon muna siya magpapaalam. Kaya nga kayo ding tayo din ay dapat lamang na, for example, kayo ay pupunta sa ibang mga bahay, niyaya ka ng kaibigan mo, dapat ang etiketa niyan, magpakita muna sa mga magulang. Kasi etik yun. Biro mo, pupunta ka sa bahay nila, pagkatapos kahit man inimbita ka ng anak, ay dapat lamang na magpunta ka pa rin doon sa magulang. Kasi sino ba ang authority? Magulang, siyempre kayo dapat nagpapakita. Tapos magugulat na lang yung magulang, nandoon ka sa kwarto niya, nandoon ka doon sa kusina, umiinom, pero mo yan. Anong etiketa yun? Huwag kang etiketa. Ay dapat mag-ayos. No? Ay, hindi niyo naman, biro mo magbubukas ng rep, ay kasi nga, akala mo ay bahay nyo na yun. Mali. Yun yung tinatawag nating just. Amen? Oo. Para kung pinatatamaan, lahat ay sinasabihan ko. Kasi kung minsan, maraming mga tao walang ethics. No? Okay. Kaya, bilang mga mananampalataya, ay matutunan natin yun. Kasi yan ang Christmas. Dapat meron kang ethics. Be just, because at Christmas time, sino yung nandiyang tao na isa sa pinakasentrong tao doon? Di si Jose. Look at him, he said, then Joseph. Di ba yung ating pinaka-title is the birth of Jesus Christ was on this wise. Sino yung isang karakter dyan? Joseph. Siya nga yung binanggit ng ilang beses dyan. And then dinescribe kung sino si Jose. That he is a just man. So, you see, when we say just, there is an idea of righteousness and adherence to moral and ethical standards. Hello? Dapat ay may moralidad at merong etiketa. At yung mga yan, yun yung tinatawag natin, standardiya na yan, ay dapat napapanatili. Dahil yan ang totoong Christmas. Sa Christmas, hindi yung no holds bar. Meron pa ring standardiya. Dapat ay ina-uphold yung standardiya on ethics as well as morality. Dapat siya ay nananatili sa Christmas time. Kaya nga ang kailangan sa Christmas ay just men. Kaya lang ano ang sabi ng Panginoon? There is none righteous, no not one. So if there are no righteous, sino ngayon ang
pwedeng makasama, mag-celebrate ng Christmas. And there is none righteous, no, not one. Yun ang problema. So wala ditong just man. Sabi nyo kanina, may just man dito. Ngayon, nung sinabi ng Bible na no, there is none righteous, no, not one. So paano na yun? Yan. But we have imputed righteousness. Kaya lang tayo, ngayon, tingnan mo yung pagiging just ng isang Kristiyano ay hindi dahil sa kanyang sarili. Ilagay mo yan sa isip at puso mo. So, those people who are celebrating Christmas, but they are not just in the sight of the Lord, tatandaan mo, they cannot really celebrate Christmas the way a just man celebrates. Kasi nga, unjust naman siya. Wala nga siyang etiketa, wala siyang standardiyo, wala siyang moralidad. So how can you expect that he or she will be able to, celebrate Christmas the way a just man does? Kasi lahat nga ay nagkasala. There is none righteous, no, not one. Maliban ng isang tao ay magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoong Hesukristo, then he can be able to really be able to celebrate Christmas the way God wants us to celebrate. Tingnan po ninyo sa Romans chapter 10. Romans chapter 10 in verse number 4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. You see, because non-righteous, wala naman talaga. Wala ho talagang nakakatapos nung batas. We all fall short in God's laws and standards. Hindi natin yan mapantayan, hindi tayo makapasa-pasa sa Diyos. Kasi nga lahat ay nagkasala. Pero maraming salamat, Christ is the end of the law. Ibig sabihin yan, siya yung nakatapos ng batas, na ang sino man ngayon that will have a union with Christ, na siya ay magkaroon ng relasyon sa Panginoong Jesucristo, then He is the end of the law. The law ends in Him. And so when you have Christ in your life, then the law has already ended. Natapos na through Christ. That's why God says, we are righteous in Christ. He that believeth in Christ is made righteous. So yun yung sinasabi natin yan, na para nga sa mga nakay Kristo ang Christmas. At dapat lamang na magawa natin ito at maisagawa ng naaayon sa salita ng Diyos. Look at Philippians chapter 3. Philippians chapter 3 verse number 9. Ano sabi na salita ng Diyos? And be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law. Hindi yung mga pagsunod ko sa batas. Hindi yung pagsunod ko sa Ten Commandments. Hindi sa pagsunod ko sa mga pinag-uutos ng Diyos. Sa sarili kong pagsunod. Okay? Kasi may mga nasusunod naman tayo eh. 'Di ba? Para yung parang yung rich young ruler. Marami din naman nasusunod eh. Kayo din naman, di ba? May nasunod. Bago kayo maligtas, may nasusunod ka rin sa batas, di ba? Ano mga nasusunod mo noon, Robin? Oh, thou shall not kill. Nakapatay ka? Oh, di ba? Thou shall not, ano na yung nagagawa mo noon, Erwin?
Thou shall not steal. Hindi ka nagnanakaw. Oh, nagagawa mo din naman eh. So may mga nagagawa din tayo noon. Sino ba dito ang wala talagang nagagawa doon? May mga nagagawa ka rin. Pero sabi ng Panginoon, hindi yun yung righteousness na kailangan ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, kung sa batas din lang, dapat lahat ng batas nagawa mo. Kasi perfection ang hanap ng Diyos. He wants you to do it perfectly and comprehensively. Yan ang gusto ng Diyos. Kasi nga ang ating Diyos, He is a perfect person. That's right. Amen. Hindi siya po pwedeng, hindi siya yung basta-basta na lang na Diyos. He is a perfect God. And so He requires 100% perfection if His law is in question. Kasi nga siya mismo sinusunod niya yung batas. Whatever He says, He does it. Kaya kinakailangan ngayon na siya ay magkatawang tao para lamang masunod niya yung batas, para merong isa na nasa laman na makatapos ng batas na yun to finish it completely without mistake, without sin. At siya lang yung nakagawa niyan in our Lord Jesus Christ. Kaya ang sino man ngayon na nananampalataya kay Kristo, binigay niya ang kanyang pagtitiwala kay Yesu Kristo, then He becomes our righteousness. So yun yung righteousness. Kaya pag sinasabi natin, ako po ay ligtas, ako po ay pinatawad na ng Diyos, ako po ay wala ng kasalanan, hindi natin sinasabing tayo yung gumawa yun, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So hindi tayo nagmamayabang. Kundi sinasabi lang natin, pinagpapasalamat natin, nagpapasalamat tayo na kahit hindi natin kaya ay may kumayan yan kundi ang Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo, napakaganda ang sabi nga ni Apostle Paul. And be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God, by faith. You see, it's the faith of Christ. Kasi kung pananampalataya pa rin natin ang gagamitin, wala yang magagawa pa rin. Kasi nga mahina yung ating pananampalataya. That's why the author and the finisher of our faith is Christ. Nung tayo nananampalataya lang at tumanggap sa Kanya, tayo ay pinawalang sala, tayo ay binigyan ng righteousness ng Panginoon. At yun yung tinitingnan ng Diyos. Kaya nung sinasabi din dito that Joseph was a just man, is not really because he's just in his own way, but he has been believing in Christ. Kasi bago man yan, kahit man ang Panginoong Jesucristo, hindi pa dumarating, before they were looking forward for that coming Christ. So paano nila ipinapakita na nananampalataya sila noon? Sa pamamagitan ng pag-o-offer ng mga tupa. So nag-o-offer sila kasi ine-expect nilang isang araw ay may darating na Kristo. May darating na tagapagligtas. Their righteousness. Kaya sinasabing He is a just man because of that faith. Tayo naman ngayon, anong tinitingnan natin? Yung ginawa ng Panginoong Jesucristo na natapos na doon sa krus ng Kalbaryo. So pare-pareho lang. So that becomes our righteousness. So not ours. So hindi tayo nagmamagaling diyan. Tingnan niyo pa sa 2 Peter. 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter number 1. In verse number 1. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us,
through the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ. You see, yung kanilang tinanggap, sina Apostle Peter, na righteousness that is in God and their Savior Jesus, yun din ngayon yung taglay-taglay natin nung tayo tumanggap kay Kristo. So magkapareho lang yung righteousness natin. So walang makakapagsabi na mas righteous ako sa iyo. Hindi. Ang righteousness na tinatanggap ng Diyos ay yung righteousness ng ating Panginoong Hesukristo. So doon tayo ngayon nagkakaisa. Amen? So are you saved? If you are saved, then you have the righteousness of God by faith. So ito ngayon yung sinasabi niyan. Kaya nga po ang Christmas ay para sa atin dapat. That's why we are righteous, not of our own, but of our faith in the faith of Christ and the work of Christ. Kaya para sa atin talaga yun. So, you see, Christmas is for adjustment. So kung gusto mo na yung kaibigan mo ay talagang magkaroon ng tamang pag-celebrate ng Christmas para sa kanya, then he must become a righteous man too. Dapat maging just person. At yun, walang tanging paraan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. You see, that is the reason why we have our cantata. Because they got to come to Christmas the real way. They've got to be just. Amen. Because Christmas is for just men. So, yan po yung dahilan, okay? That Christmas is for just men. Christmas also is God's divine justice. Tingnan niyan. Sabi niyan, not willing to make her a public example. Do you know that is a law? Batas yan eh. Tingnan po ninyo sa Genesis 38:24. Ano ba yung batas dyan na pinairal ni Jose? Genesis chapter 38. Genesis 38 in verse number 24. Anong sabi? And it came to pass about 3 months after that it was told Judah, saying, Tamar, thy daughter-in-law hath played the harlot. And also, behold, she is with child by whoredom. And Judah said, bring her forth, and let her be. Sa Genesis pa lang, alam na nila na pag yan ay nagdalang tao na hindi naman sa kanyang asawa. Kasi dito si Tamar, ano yan? Yung manugang niya. Takatapos yung anak niyang dalawa ay nangamatay, na wala siyang anak dito kay Tamar. Pero may isa pa siyang anak. Sino nga yung anak niyang isa? Pinangako niya, kaya lang bata pa. Ganun kasi sila noon eh. Pag hindi nagkaanak doon sa isa, namatay yung kuya, kailangan sumunod. Buti na lang hindi sa atin ngayon yan. Ano? Pag yung kuya, pagkatapos namatay, wala siyang anak, yung susunod, yung kapatid naman. Oh. Ay dalawa na yung namamatay, tapos wala pa siyang anak. Kaya meron pa yung bata pa, ay palalakihin pa. Parang pinalalaking, tatandain pa. Eh kaso, ay nagkaroon na siya ng baby, hindi pa naman sila pinipresenta kay Seth. So nagalit sila kasi hindi tama yun. Ayon sa kanilang batas, dapat talaga, that is whoredom. Pag sinabi ng Bible na whoredom, yan ay pagiging, ano bang whore sa Tagalog? Mababa ang lipad. Oh. At yan ay sinusunog. Oh, susunugin talaga yun noon.
Leviticus chapter 21. Kaya yan naman sa Leviticus chapter 21, ito na yung batas. Inilagay na yan sa batas. Leviticus 21. Sa panahon na ito ni Moses. Kasi sa panahon ni Moses, siya ngayon yung binigay na ng Panginoon yung mga batas na gagawin. Ano sabi ng verse number 9? And the daughter of any priest, if she profane herself by playing the whore, she profaneth her father, she shall be what? Burned with fire. So yan talaga yan. So batas talaga yan. Ang Diyos na nag-utos, hindi po pwede na yan ay maging masamang babae. Yan ay dapat lamang na sunugin. Pero may yan, sunugin. Talagang sinabi pa, sunugin siya by fire. Hindi siya, dinoble pa, sunugin nga. Paano mo ba susunugin? Di ba by fire? Ay para pakita ng Panginoon yung kanyang talagang galit diyan. At saka hindi ng ibang pangsunog kasi yung iba ibang pangsunog naman. Baka akala nila ay symbolical. Kaya gusto ko ang Bible kasi kapag symbolical, kitang-kita mong it's symbolical, pero pag hindi, hindi. Right. That's right. Kaya hindi yan symbolic. Yeah. Nasusunugin, di ba? Kung ano lang ang susunugin, hindi yan symbolic. It was literal. Kasi he has to be burned by fire. Kailangan talaga mamatay yan. At ito ngayon yung pangyayari sa panahon ni Jose. At alam mo yan, mga Hudyo na yan, they are of the lineage of kings. Si Joseph, nasa lineage siya ng mga hari. Si Mary, nasa lineage ng mga priest. Levitical priest. So, ibig sabihin, yung kanilang lahi diyan, biro mo yan, isang hari at saka isang priest. Dalawang mahalagang mga gawain sa buhay ng Israelite. Pagkatapos ito nga, anak ng priest, ng lingkod ng Diyos. Pagkatapos ito, so, he said, he is a just man, and being just, he has to follow the law. Pero ayaw na niyang gawing public example. Alam mo kung bakit? Because justice is not only, it goes beyond legal compliance. Nakuha ba? Ano sa tingin mo, Vic? Okay lang? Yung bang, hindi lang dahil sa maipatupad mo yung batas. Pag sinabing justice ng Diyos, meron pa rin yan tinatawag na righteousness and upright living. It goes beyond that. Hindi lang yung maigawa mo yan. Tingnan nyo, Proverbs 21. Proverbs 21. Meron tayong tinatawag na weightier matter of the law. May sakit ka, Wax? Umupo ka na maayos kasi. Okay. 21 verse 3. Pakipaypayan na lang siya kung mainit. Mainit ba? Hindi. Ano sabi ng 21 verse 3? To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. Okay? So justice and what? Judgment. So, hindi lang justice. There must be judgment. Pag sinabi naman judgment yan, ibig sabihin, you consider other things. Justice, you just consider the law by legal terms. Pero sa pag-apply niyan, hindi lahat-lahat ay ganyan. There is always a spirit of the law. Not only the letter of the law, pero ano bang intention kasi talaga nung letter na yan? That's right. That's right. Yeah. Tingnan nyo, Genesis 18, verse number 19.
Genesis 18 and verse 19. Maintindihan natin, mga kapatid. Anong sabi ng salita ng Diyos? For I know Him, that He will command His children and His household after Him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment. You see, to do justice and judgment. Hindi lang talagang simply applying the law. But there must be a sense of judgment. That the Lord may bring upon Abraham that which He has spoken of him. Tingnan mo, Matthew chapter 5 and verse number 6. Para magkakaroon tayo ng much more idea na pag sinabi nating divine justice, is not always that He, for legal purposes, yung maipataw lang yung batas. But you know, there is more than the letter of the law. Matthew chapter 5 and verse 6, ano sabi niya? Blessed are they which do hunger and thirst after what? Righteousness, for they shall be filled. You see, there is such a thing as that is not, written. Kumbaga, hindi naman nasusulat yun, pero there is such the feeling of it. May kasama kasing spirit yun eh. Amen. Amen. Tingnan nyo sa Matthew 23:23. Kasi merong mga ganyan, kaya nga pumapatak yung legalistic. Pero dito nga nagagalit ang Panginoon. Sabi niya, huwag ganyan. Although maganda naman yung ginagawa nyo. But do not forget the weightier matter of the law. Ang sabi niyan, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you pay tithe of mint and anise and cumin. Alam mo yung ibig niyang sabihin diyan? Biro mo kahit yung kaliit-liitan na lalagyan mo ng tithes. For example, ang pera mo, karoon ka ng pera ay 250.25. 250 pesos and 0.25. Ano yung anis at saka ano yan diyan? Anis at saka cumin. Ang gagawin yan, yung kaliit-liitan. So anong 10% yan? 250.25, di ba? So ano yung kaliit-liitan nun? Magiging 25.025. Yun, ibibigay niya yung lahat. Hindi na lang niya ilalagay na, bakit hindi na lang 26? Kasi nga, ano yan, eksaktong-eksakto. Oh, di ba may mga nagtatights, ganun talaga, eksaktong-eksakto. Pati yung mga sintimo, ganyan-ganyan yan. Ayaw niyang lumamang ang Diyos, o kaya, kaya 25.22. Ganyan, di ba sa bangko, ganyan yan, pag naniningil? Eh, wala naman ng 0.02 na pera, di ba? Wala na. Pero yan, bibigay yan talaga. Yun yung sinasabi nila. Pero magandang bagay kasi eksakto talaga. Kaya lang sabi niyan, alam mo, there is a spirit of the tithes. Yeah. And tithes is actually your thanksgiving to God. Kaya nga, yung sinasabing tithes belong to the Lord. You see, most people do not see the spirit of the tithes. Ang nahihirapan lang siya, nakikita nila na yung tithes, bihira naman, tanggal doon sa aking, laki naman ng aking tithes. Hindi na nakikita yung spirito noon. Kaya mabigat sa kanyang kalooban na gawin yun. Now, divine justice is not that. Divine justice has always a spirit.
Kaya tingnan niyo pagdating ng Panginoon, nung siya'y mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, that was God's justice. Amen. But that was also love. Right. He gave himself and died on the cross. Because that was the exact justice that what sin deserves. Yun talaga ang kailangan. Pero, ginawa ba yun ng Panginoon dahil lamang kailangan nitong matapos? You know why? He did it because He loved us. Yan po ang totoong divine justice. At yun ang totoong Christmas. Kaya nga marahil, there are sacrifices at Christmas, but that sacrifice ay hindi dapat nagpapamangot sa'yo. Bakasyon na bakasyon pag daming pinapatrabaho ni pastor. Bakasyon na bakasyon, dapat kasama ako doon sa ganito at ganyan. Oh, nandiyan ka nga. Pero you are now living just in the letter of the law. Ang Christmas hindi ho yun, may pag-ibig yun. Yeah, you see, when you give your offering to Jesus, your Christmas gift to Jesus, imbis na maibili ko sana ito ng regalo ko para sa aking sarili. Ano ba yung weightier matter of that law, that giving? Alam mo, dapat maunawaan natin, kaya hindi ko i-give up talaga yung Christmas gift to Jesus. At kung ikaw ay hindi nagpe-prepare para doon sa Christmas gift to Jesus, ano, ibibigay mo sa Kanya? At hindi ka magsasakripisyo doon para diyan, ay, talagang may problema ka. Hindi ba dapat ako ang binibigyan na tayo tumatanggap sa Christmas? Yun ang kaisipan mo. Pero dapat maunawaan mo that real Christmas is divine justice. You must understand why there is a law. Bakit ba may batas? Bakit ba may batas? Ay para maging maayos ang lahat, hindi lang ikaw. Ba't ba pinalilinya ka? Eh ako kay gutom na, bakit yung kasama mo hindi gutom? Lahat naman kayo gutom na gutom. Ba't pinalilinya? Ba't pinaghihintay pa? Eh mapaglilingkuran ka rin naman eh. Ano ang dahilan? That there will be order. Hindi ba maganda that there will be order? Yeah, that's right. Amen? Na walang kaguluhan. Ay di magandang bagay yun. Kaya nasunod sa batas kasi nga mayroon yang may dahilan. Hindi lang batas na yan ay batas dahil gusto kang sikilin sa iyong mga karapatan, kundi yan ay may dahilan. There is always a reason of all the law. Yes, sir. Amen. And you know why the law is given to us? Para makita mo na makasalanan ka. Para hindi ka makapagmayabang. Pero dahil ba hindi makita mo makasalanan ka, ay hindi mo na ba makikita yung kapatawaran? Ay di para ka lang talagang si Judas. Si Judas nakita niya na nagkasala siya, pero hindi niya nakita na may kapatawaran. Naintindihan natin? Tingnan niyo sa 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter number 1. 1 Timothy. Nawawala yata Timothy ko. Chapter 1, verse 9 to 12. Ano sabi? Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers, for whoremongers,
for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine, according to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Anong sinasabi ni Apostle Paul diyan? Ano kung bakit may batas? At bakit sinasabi na at Christmas time, there is divine justice, ay dapat nakikita mo ang sarili mo ng makasalanan, and yet, because of the love of God, He humbled Himself. Amen. Dapat nakikita natin. Kaya nga at Christmas, ano ibig sabihin yan? Dapat mas maraming mga time para sa iyo at para sa akin sa bahay-sambahan ng Diyos upang makita mo na ikaw ay nagkasala, na ikaw ay mababa, at kailangan natin much more time for confession. Ay kasi ang panahon ng Christmas ngayon, panahon talaga ng mga taon, kinalilimutan ng lahat ng mga bagay, and they think they're so happy, and they spend so much of their time, but they have less time for confession of their sins. Christmas is divine justice. Ang dapat nakikita natin, mas nakikita natin na dito at time of Christmas, nakikita natin yung ating mga kakulangan sa Diyos, ang ating mga ang ating mga pagsuway sa Panginoon. Ang nakikita natin na yung batas na yan, ang lalong pinapakita yung ating mga kailangan. But makita rin natin kagaya ni Apostle Paul, sabi na, I thank Christ Jesus that He counted me faithful, putting me into the ministry. Yun ang Christmas. Na nakikita mo yung bagay na yan, it's divine justice. Na ikaw'y makapaglilingkod sa Panginoon. Na makita mo na hindi ka na kagaya dati sa iyong mga pag-celebrate ng Christmas. Because God has given us righteousness in us. Amen. Praise the Lord. Hindi yung ikaw ay, akala mo masyado ng sumakay saan? Sa tugatog ng tagumpay kasi may bagong sapatos, may bagong tsinelas, may bagong ganito, may pera, manipuninong, manipuninang here and there. Kasiyahan dito at kasiyahan dyan. Bakasyon grande kasi bakasyon na. Kaya andoon sa kanyang Facebook, andoon sa kanyang panunood ng kung ano-ano, doon nakatutok ang kanyang espiritu, doon natutok ang kanyang kaisipan. Ay dapat nakikita natin, divine justice at Christmas. Kaya ito yung mga dahilan kung bakit mayroon tayo na Christmas gift to Jesus. This is a concretization of our understanding that Christmas is for just men and for God's justice. Paano nako-concretize yan, Pastor? Because we fulfill God's law. Ito'y pagpapasalamat, kaya tayo nagpe-prepare para sa regalo natin sa Panginoon, the best gift. Di ba sa best friend mo, sa mga mahal mo sa buhay, nag-iisip ka ng magandang regalo? Di ba yun ang ginagawa natin? Lalo na pag may birthday, gusto natin siyang bigyan ng magandang bagay, masisiyahan siya. Ang tanong, tayong mga Kristiyano, ganun din ba tayo at Christmas time? We say that Christmas, the real reason for Christmas is Christ coming to earth, being born of a virgin. And Christmas is for a just man and for God's justice. Ito na yung tama. Ito na pinakatamang paraan that we give something for Him, that which is our best. Kaya dapat kayo nagpaplano para doon sa pagbibigay mo sa Panginoon. At ilalagay mo at Christmas time, when we come as a church,
we will offer our Christmas gift to Jesus, a gift that is deserving of a king, not a pauper. Sana walang mga frontliners dito na biro mo ay ikay pupunta doon, maglalagay, kumanta ka pa nan pagkatapos hindi ka nag-prepare ng magandang bagay para sa Panginoon. Yung parang lang kumuha ka ng barya, ay, nakalimutan ko, ano pala, Christmas gift to Jesus na pala. Ito, pagkatapos kumuha ka, para ka lang nagpalimos. Ay, dapat inipon mo. Dapat nag-ayos ka. Amen. At pag-iisipan mo yung ibibigay mo sa Panginoon. You see, it's our time to appreciate that divine justice that was shown at Christmas. When God, who is in heaven, who enjoys the pleasure of heaven and the splendor of heaven, He came down and became a man. Biro mo yung pagpapakababa, yung radical change from a God that is being served in heaven, then coming down just like a man, being born in a manger. Doon siya inilagay, hindi sa palace. O tapos ano ibibigay mo? With that great appreciation, ginawa ng Panginoon to humble Himself just for you. Para lang ma-reach out tayo. Di ba pag may isang malaking tao na pumunta sa bahay mo, doon sa iyong dampa, hindi ka ba magkakanda kumahog? Na magpapasalamat na kahit napakalayo ang kanyang pinanggalingan at napakayamang tao at mayroon siyang impluensya. Pagkatapos ikaw na walang-wala naman, na nandoon ka lang sa dampa, nandoon ka lang sa bahay kubo, nandoon ka lang sa gilid ng kung saan-saan. Pagkatapos pinuntahan ka, ikaw mismo ang pinuntahan, ang gagawin mo? Hindi ba ma-appreciate mo na ikaw'y pinuntahan? At yan ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo doon sa Christmas time. And this is God's justice. Pagkatapos yung Christmas gift, ang sama-sama pa ng loob mo. Dapat talagang isa sa pinakamalaking pagbibigay mo sa panahon ng ganito. Hindi lang dahil sa meron kang mga matatanggap, kundi talagang ikaw ay nagsikap para diyan. Amen? Tahimik ang paligid sa susunod pang silent night. You know, Christmas cantata is also our concretization of that justice. Kasi dito nga, nakikita natin, tingnan nyo, kapag marami tayong mga nadala na mga bisita dito, and that they get saved, and that they become just men as we are, hindi bagay yan ang pinakamagandang regalo mo sa Panginoon? Amen. That's right. Ay bakit hindi mo pagsikapan talaga at ipanalangin na tayo mapuno talaga ng mga tao by December 22 ang bagay na ito, at ikaw ay nag-participate dyan, at ikaw inilagay mo ang buong puso mo para saan? Para sa ating Christmas cantata. Hindi lang yung choir, hindi lang yung mga kumanta, hindi lang yung academy nakakanta, hindi lamang dahil sa performance. Aanhin mo ang performance kung walang maliligtas. Aanin mo ng mga gandang building kung wala namang just men. They're all unjust. Kaya ngayon pa lang ay dapat talaga nagpe-prepara ka na. Oh God, I wish that I could invite this friend of mine. Kailangan niya makita ang iyong hustisya. Kailangan niya makita ang totoong Christmas ng buhay niya. Kagaya ng ginawa mo sa akin. That's why we really need to pray and we really need to work hard.
At ipanalangin natin mga choir member, ang mga academy student na aawit, ang preparasyon na ginagawa, ang audio ay inaayos din yan para marinig nila lahat ang mga bagay na yan. Kasi pag marami na tayo, di ba? Lunod na tayo, hindi mo na marinig ang boses. Kaya may mga, ilan pang ikakabit niyong ganyan? 4 pa, di ba? 4 para dyan sa likod. Oh, kung hindi ba naman pag naikabit yan, may kakabit na bukas yan, di ba? Napanalangin natin na may kabit nila. Oh, binili natin yan ng ilang libo eh. Para lamang gumanda, para pagdating doon, hindi magkukwentuhan yung nasa likod. Kasi ganun ng ganun, hindi niya makita. Ako, tinatry ko rin diyang manood diyan eh. Pero hindi namin talaga masyadong marinig. Kailangan natin, kaya nga sila pupunta doon para may mapakinggan. Ay di, sayang lang yun. Pinunta nila dito kung hindi makapakinig. Amen? Yan din ang dahilan bakit kailangan may fellowship. Pamakita nila, kapag yung mga bagong kaya dapat ay nandoon ka sa division mo. Yun mo yan, hahanapin mo na naman yung mga kaibigan mo noon, yung mga unjust. Well, Christmas is for just men. Yan na naman, sabik ka doon sa mga kaibigan mong mga unsaved. Ay, dapat ang mga kasama mo ay yung mga ligtas. At ikaw din ay gagamitin ng Panginoon para yung mga bagong mga ligtas makita nila that indeed it is a good thing for brethren together to dwell in unity. Tapos ikaw wala pa. December 25 naman nun. Mag-i-schedule ka ng bago mong schedule. Ay, anong klaseng Christmas yun? Ngayon ang hindi nag-aral ng salita ng Diyos, pero kung nakinig dito sa ating mga pinag-aaralan dito, at makakanda naiintindihan mo. Kaya meron tayong song festival. Hindi yan para lang ikay makakanta dito at para may matapos tayo. Because we would want to give God the glory. Dapat talaga bilang mga mananampalataya, ayusin natin ang ating pag-celebrate ng Christmas. Amen? For Christmas is for just men and for the divine justice. At itong mga ginagawa natin to is the concretization of all these things. Lest we forget, at Christmas dapat mas lalo nating makita yung ating pangangailangan sa Diyos. Amen? Kailan ka huling nagkaroon ng confession mo sa Diyos? Hindi kinakailangan ng confessional, ha? Hindi mo kinakailangan pumunta kay pastor para mag-confess. Ang tinatanong ko yung confession mo sa Diyos. Since was the last time that you had much more confession? Yung iba, hinihintay sa Semana Santa. Sa totoo, dapat at Christmas. Mas maraming time kasi mas maraming bakasyon. Amen? Let's all stand up, please. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon pinagkaloob mo po sa amin. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. At nawa, we would spend our Christmas for your glory. Palain mo po ang bawat isa ngayong gabi. Maraming salamat na dinala mo po kami sa lugar na ito. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, ba't hindi tayo lumapit sa Panginoon? At dito sa altar, may pag-usap sa Panginoon. Lord, here am I. I think I really have to change yung aking ang aking pag-celebrate ng Christmas.